Hi guys, and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. So for today's video guys, today's is our last day here in Edinburgh and maglilibot-libot lang kami sa mga hindi namin napuntahan. So kung nakikita nyo ngayon ay nagbi-video ako dito sa may toilet kasi ito lang yung available area na pwede ako magingay. And yung isusunod ko dito ay yung room tour natin na mabilisan lang kasi halos wala na rin tao na nandoon kaya pwede na ako mag-video. So i-voice over ko na lang siya para din maintindihan nyo at makita nyo rin. And ngayon ay nandito ako sa toilet nila. And sobrang linis, sobrang okay naman. So kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe. And please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. So ngayon guys, mag-hop on and hop off tour lang kami para mapuntahan namin yung mga hindi pa namin napupuntahan and yung mga area na gusto namin ulit balikan. Isasama ko pa rin kayo as usual and then ikakat natin yung video pag papunta na kami ng airport kasi up until 5pm lang kami dito dahil kailangan din namin mag-check-in pabalik ng London. So samahan nyo kami and hopefully nag-e-enjoy kayo. If you guys have any more suggestions please do not hesitate to comment it down below para magawa natin siya. And although marami tayong nakalista, nakasunod pa, and marami pa ako hindi na-upload, is i-make sure natin na magagawa natin yan para din magkaroon kayo ng idea sa mga gusto nyong itanong na alam ko naman yung sagot. So, umpisahan natin sa pinaka-room. So, ayan, capsule room lang talaga to. Isang bed lang, unan, then comforter. Pinapalitan naman nila yan araw-araw. So, hindi mo kailangan mag-worry. So, ayan, may locker din kayo na pwede mong iset ng password. And kung makikita nyo, ayan yung mga itsura ng iba't ibang rooms. Hindi lang kami dito ang natutulog dahil meron din mga 20 people na nandyan, all in all. So talagang pang backpackers lang talaga and pang tipidity na rin talaga para din sa mga gusto talaga magdebot kasi hindi mo rin naman yung tatambayan ng madalas. Ayan yung itsura ng mga comfort rooms, may toilet and shower, etc. Iba-iba kulay niyan. Ito na yung kasunod niyan kung makikita nyo kung saan ako nag-video. I'm not sure kung indigo ba to or ano. Pero malinis naman siya in fairness, maayos. May loo na maayos, meron kayo may faucet, may mirror, may hand dryer and etc. So overall guys, kung nakita nyo naman yung montage natin, may mga capsule rooms dito. Meron din naman mga bunk beds and actually marami pa siyang choices. Ito kasi yung pinakamura and pinakamalapit doon sa mga vicinity na pwede nyong liputin. Ang name nito ay Kick-Ass Hostel, and if you guys want na dito magstay, hindi ko lang alam kung saan siya na-book pero you can search it sa booking.com or Agoda para din may idea kayo. So yun lang yung mga na-video ko. Actually yun lang din naman talaga yung itsura and napakarami niyang rooms and meron din siyang bar sa baba. So kung gusto niyo yung magkaroon pa ng maraming questions regarding this, i-comment nyo dyan sa baba and tutulungan ko kayo. Ayan guys, miski paglabas namin, miski paglalagay ng gamit sa locker, struggle. Kasi halos lahat ng locker hindi gumagana. Walking kami papunta doon sa may station kung saan pwedeng pick upin yung hop on and off na bus ticket. So hindi ko pa totally alam kung saan kami unang mapapadpad, pero syempre for sure kasama naman kayo doon dahil kailangan natin ng content for day 4. And ito yung vicinity ng area namin. Nasa Old Town kami and malapit lang kami sa mga resto, pubs. Kaya sobrang okay nun. If ever lang naman na pabor kayo na medyo tipid or okay sa inyo yung capsule rooms na medyo marami kayo sa room. And then malinis naman yung CR, yun nga lang problema lang talaga yung tubig. Dahil magmamakaawa ka sa tubig para lang makakuha ka ng enough na supply para makaligo ka ng maayos. Kasi sa sobrang dami nyo nang naliligo, ang nagiging aberya ay humihina yung force ng tubig. Kaya kailangan mo talaga magintay or not unless
mauna ka magising kesa sa karamihan ng tao para di ka ma-stress. So ayan, meron dito yung bus stop to city. Nandito kami sa may Grass Market area, katulad na sabi ko sa inyo sa mga last vlogs. And ang sasakyan naming bus ay yung red, yung city sightseeing. So update na lang natin kayo if ever man na nakasakay na kami ulit, okay? Ayan, may iba-iba pala dito mga available na tours. Yung orange bus, yun yung may mga ibang language yan. Yung merong German, Spain, France, Italy, Russia, Brazil, Japan, China. So dito tayo sa red one since we can communicate naman ng maayos in English. So dito tayo nag-book. Na-book pala namin to sa Get Your Guide. Ewan ko ha, kasi sa Europe parang mas applicable or mas madaling magamit yung Get Your Guide. So pasakay na kami ng bus, i-update ko na lang kayo pag nakaupo na kami. Ayan, nakasakay na kami and meron din pala kasama to na Edinburgh bus tour na map na pwede nyo magamit na guide if ever na maglilibot-libot kayo sa hop on and off. Kapag in-avail mo yung red, sa red ka lang sasakay, hindi ka pwedeng sumakay sa ibang color ng bus. So wag nyo kakalimutan yan, okay? So ngayon, i-browse lang muna natin to para alam natin kung saan pa tayo pwede mapadpad. To be completely honest, sobrang informative ng hop on and off na tour na ito. Hindi dahil sa nakikita mo yung mga views, but at the same time may nagdi-discuss sa'yo na naka-earphones kasi ako dyan, na dinidiscuss sa'yo yung mga important areas on where sobrang significant niya during sa mga unang panahon pa ng history ng Edinburgh. I-discuss sila kung ano yung relevance ng building, magugulat ka na lang na yung store na pala ngayon ay dati palang tirahan ng ganitong national artist nila or inventor na kilala din natin, libingan ng ganito, libingan ng ganyan. So matutuwa ka talaga at informative. So kung makikita nyo ngayon, meron kami mga earphones on where nakakonect siya dito dahil merong nag-explain ng history habang naglilibot kayo sa pinaka-vicinity. So advantage yun dahil at least habang nakaupo ka, nagkakaroon ka ng knowledge about sa mga kwento, history, and any other things na kailangan mong malaman while nandito ka sa Edinburgh. Katulad na sabi ko sa inyo guys, ito ay hop on and off. So kumbaga parang pag nag-avail ka from 9 AM, the next day pa siya ma-expire ng 9 AM din. So pwede kang bumaba kung if gusto mo puntahan yung vicinity na yun, or pwede ka ulit sumakay basta magpapara ka lang. May map naman so hindi ka maliligaw, napakalabo mong maligaw and iikutin nyo lang naman yung pinaka-area itself. Kaya make sure lang na i-avail nyo din siya kasi ililipot nyo talaga kayo sa buong city. Mostly ng magiging video natin for today is montage para lang din maisama ko kayo sa paglibot natin dito sa Edinburgh town. Kaya balik na ulit tayo sa pag-montage natin. Then if ever na may kailangan lang ako explain ko lang yan sa inyo. Pero if wala naman, puro montage talaga yung kakalabasan ng vlog natin.
Katulad ng sabi ko sa inyo guys, meron naman doon na earphones on where you can listen every time na may mga spot kayong madadaanan. Dito sa Edinburgh, marami palang areas dito na parang yung nasa ilalim niya, establishments na like mga resto and ganyan. Pero yung ibabaw niya or yung mismong building na yon ay may significance sa mga buhay before dito sa Edinburgh. So may mga sinasabi dito na parang naging pavement siya doon on where ang daming tumira pero ang naging problem is walang sink, wala ring toilet. Meron din naman doon yung pinaka area kung saan natagpuan or na-discover yung carbon dioxide. And nandito pala sa unahan ko yung Arthur Seat. Nakita nyo naman dyan kanina. Yun yung aakyatin natin ngayon. And hopefully hindi tayo hingalin maigi. And nandito sa left side ko yung palace dito sa Scotland on where ito yung pinaka-residential mismo kapag nandito ang King and Queens. So pakita ko siya sa inyo by montage. Try lang natin kahit sa gate. Siguro kahit sa gate lang. Okay, mamaya daw. Sa Arthur Seat, ito. Ayan siya. Ayan yung pinaka-palace dito sa Scotland. And mamaya, promise, babalik tayo dyan. Unahin lang muna natin yung Arthur Seat doon sa ibabaw. Kung nakita nyo, ayan. Aakyatin natin yung bundok na yan. Dahil kailangan lang natin makapunta para makita natin yung overlooking ng buong Edinburgh in general. Kaya update ko kayo guys if ever na meron pa kaming other plans. Hopefully makapaglibot tayo ng maayos nang hindi umuulan. Kasi hindi naman nabago dito ang pag-ulan. Note lang din pala guys, hindi kami papasok ng mismong castle kasi 16 pounds yung presyo niya. Sorry? 18 pounds. Ayan. Nag-discount pa pala ako ng 2 pounds. Lugi pa pala kayo. So 18 pounds yung presyo nung pagpasok nyo doon sa castle and hindi na rin namin binalak na pasukin pa. Kasi wala lang naman din kami magagawa kundi mainggit lang na hindi ganun yung itsura ng bahay natin. Anyway, ikat ko muna dito and then i-update na lang natin kayo kapag paakyat na kami or nandun na tayo mismo sa pinakataas. Oo. Okay, andito na kami sa pinakababa. And then, kung makikita nyo yan, aakyatin namin hanggang doon sa pinakatuktok na yon. So, pagdasal nyo kami guys, naka-OOTD kami ng malala. Pero, ang atake namin ay hiking habang nakaporma. Sorry guys. Paano naging pangmukhang hiking daw to guys? Please paki-comment. Humarap ka nga dito, Maika. Outfit check. Okay, outfit check. Sige, outfit check. Okay, pang hiking nga. So, cut muna natin guys kasi for sure hihingalin lang ako. Mamaya na lang. Maayos pa rin. So this top is from H&M. H&M, okay. And then, this one is from Shein. Thank you, Shein. This is from Pen Shop and Charles and Keith. Charles and Keith. Oo, mahal na. Magkano ang tayo mo? Ano tayo? Meaning ng tayo is magkano yung overall mong suot? Charles and Keith pa lang 6K na yun. So more or less nasa 9K yung tayo mo ngayon. Wala lang kung nakataas. Okay. And Charles and Keith again, oh. Oh, so more or less nasa 15,000 yung 15 grand yung tinding niya ngayon. Oh, sige na ikat na natin at nag-uumpisa na kami umakyat. Ayan guys, wala pa kami totally sa pinakataas. Parang nasa 1/4 pa lang kami pero hingal na ako. Pero kita nyo na dito yung overlooking ng Old Town and New Town ng Edinburgh. So, ayun pa yung aakyatin natin. Malayo pa siya din, doon pa sa kabilang dulo. Bago doon yung makikita yung Old Town, yung pinaka kung saan nakaharap yung camera ko ngayon. Yun yung pinuntahan natin sa day 2 natin.
yung mga pillars. Makikita nyo siya sa Instagram. Please follow me on my social media accounts. It's JANHARVY for Instagram, John Harvey for Facebook, and John Harvey 3 for TikTok. So, antayin lang natin yung dalawa. Ayun pa silang dalawa. Micah, si Diana. At nagpipicture-picture sila doon. Ako mamaya na kapag nakarating na sa tuktok para mas maganda yung view. O sige na. Mamaya ko na lang kayo update. Hinihingal pa ako. Almost nandito na kami sa tuktok. Pero meron pang mas mataas dito. Ayun o, kung nakikita nyo yan. May mga tao dyan. Pero di na namin pupuntahan yan kasi hindi naman nasira ulo namin. Ang goal ko lang is makapagpa-picture dito sa pinakataas dito. Ayun, doon sa may nakikita nyo na doon sa dulo. Para sa overlooking. Siguro mga 15 to 20 minutes hike. Not totally hike kasi kaya naman siya ng mabilisan. Kung ayaw mo lang talagang pawisan, syempre mag-stop ka. Ganyan. And kita nyo naman dito yung overlooking na rin. So, more or less if mapadpad kayo dito, puntahan nyo din siya para mabalitaan nyo ako kung gaano kayo kapagod, ganyan. And i-update na lang natin kayo if may mga kaganapan pa kami dito. So far, I am enjoying the last day. Pakita ko sa inyo yung overlooking. O, diba? Ang ganda. And kung makikita nyo yung area na yan, yan yung castle kung saan nagstay ang King and Queens if ever nandito sila sa Edinburgh. Pero mostly yung rest house nila ay nasa Balmoral. Yung Balmoral Castle, which is more hours drive pa mula dito sa pinaka-Edinburgh itself. So ayan, update na lang natin kayo if ever may mga kaganapan pa kaming iba. Then after nun, baba kami, picture kami doon. And let's see kung ano po yung gagawin. Kung ano po yung gagawin namin. Ayan guys, hindi na kami ngayon sa pinakatuktok and nagpi-picture taking na lang kami. Pinakita ko na rin naman sa inyo by montage ko ano yung makikita nyo dito sa taas. And actually may mas mataas pa doon. Kaso hindi na namin siya pupuntahan kasi nga hindi naman nasira namin. hindi na namin trip na puntahan pa kasi another 30-minute walk na naman siya and mauubos na yung oras namin. And good view na rin naman tong area namin dito, so not bad na rin na may picture kami dito. Tingnan nyo na lang siya sa Instagram namin guys. And after nito, yung next na siguro is yung pinaka-castle dyan sa, yung Edinburgh Castle. Ang Edinburgh Castle ay iba pala sa Royal Castle ng Edinburgh. So, magkaiba yung dalawa. Yung sa Edinburgh Castle is purely museum na siya. Wala na nakatira doon. Yun yung nandito sa... Ayun. Nandun. Ayan. And then iba yung castle na nandito. Ayan. Magkaiba sila. So, doon na kami pupunta ngayon sa yung mas mababa para lang magpa-picture doon sa gate kasi hindi rin naman kami papasok. I-update na lang namin kayo guys if ever ano pa yung next plans natin. And if ever may mga questions kayo regarding sa itinerary natin for the past few days, do not hesitate to comment it down. And willing rin naman ako i-send sa inyo by email yung pinaka-itinerary namin. In case gusto nyo naman i-follow kung saan kami mismo nag-stay, kung ano yung naging flow namin. Para hindi na kayo masyado mahirapan. Para din makatipid-tipid din tayo. Update ko na lang kayo guys.